pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo. Yeah.
Isayas 56, 1, 6 at 7. Ganito ang sabi ng Panginoon, ang aking pagliligtas ay malapit nang dumating, at ang aking katuwiran ay mahahayag. Ang mga dayuhan na sumanib sa Panginoon upang maglingkod sa Kanya at ibigin ang pangalan ng Panginoon at maging Kanyang mga lingkod, bawat nangingili ng sabat at hindi nilalapastangan ito at nag-iingat ng aking tipan, sila ay dadaling ko sa aking banal na bundok at pasasayahin ko sila sa aking bahay dalanginan. Ang kanilang mga handog na sinusunog at ang kanilang mga alay ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ang paanyaya sa mga dayuhan. Ang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lamang para sa iisang lahi, kundi para sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. Inalis na ng Diyos ang pader na naghihiwalay sa Israel sa ibang mga bansa. Ang pakikipag-isa sa Diyos ay nakabatay sa pananampalataya sa Kanya, hindi sa bansang pinagbulag. Tanggapin natin ang mga tao na sa tingin natin ay naiiba o dayuhan sa ating pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang para sa ating pangkat. Ang layunin ng Diyos sa Kanyang bahay ay maging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Awit 67, 1-4. Ang Diyos naway mahabag sa atin at tayo'y pagpalain, at pagliwanagin nawa niya ang Kanyang mukha sa atin, upang ang iyong daan ay malaman sa lupa, ang iyong pagliligtas sa lahat ng mga bansa. Purihin ka nawa ng mga bayan, O Diyos, purihin ka nawa ng lahat ng mga bayan. Ang mga bansa naway magalak at umawit sa kagalakan, sapagkat iyong hahatulan na may katarungan ang mga bayan, at ang mga bansa sa lupa ay papatnubayan. Pagpapala para sa lahat ng bansa. Ipanalangin natin na ang pagpapala sa atin ng Diyos ay maging pagpapala rin sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya sa buong mundo. Hindi layunin ng Diyos na sarilinin natin ang pagpapalang ibinibigay niya sa atin. Ginagamit niya ito upang maging liwanag mula sa atin, upang sumampalataya sa Kanya ang iba, upang ang lahat ay magpuri at sumamba sa Kanya. Ang buhay na pinagpapala ng Diyos ay patutuon niya sa lahat ng mga dulo ng lupa, gamit tayo na Kanyang pinagpapala. Roma 11, 1, 2, 13-15, 28-32. Tungkol sa Ebanghelyo, ang mga Hudyo'y mga kaaway alang-alang sa inyo ng mga Hentil. Subalit tungkol sa paghirang, sila'y mga minamahal alang-alang sa mga ninuno. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Kung paanong kayo ng dati ay mga masuwayin sa Diyos, subalit ngayon kayo'y tumanggap ng habag sa pamamagitan ng kanilang pagsuway, gayon din naman ang mga ito na ngayon ay naging mga masuwayin, upang sa pamamagitan ng habag na ipinakita sa inyo, sila rin ay tumanggap ngayon ng habag, sapagkat kinulong ng Diyos ang lahat sa pagsuway, upang siya'y mahabag sa lahat. Ang hindi nagbabagong habag sa lahat. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng sitwasyon, pagsunod man o pagsuway, upang ipakita ang Kanyang habag. Ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi mababago. Bagamat may mga Hudyo na sumuway, binuksan nito ang pinto para sa mga Hentil, at ang habag na natanggap ng mga Hentil ay gagamitin din upang muling maibalik ang mga Hudyo. Hindi isinusuko ng Diyos ang Kanyang mga hinirang. Huwag tayong mawala ng pag-asa para sa mga taong tila malayo sa Diyos o kaaway ng Ebanghelyo. Ang habag ng Diyos ay walang hanggan.
patuloy nating ipanalangin at mahalin ang mga taong naliligaw. Ang plano ng Diyos na magligtas ay para sa lahat. Mateo 15:21-28. Lumapit ang Kananeya at lumuhod kay Jesus na nagsasabi, "Panginoon, tulungan mo ako." Sumagot si Jesus at sinabi, "Hindi mabuti na kunin ang tinapay ng mga anak at itapon ito sa mga aso." Ngunit sinabi niya, "Oo, Panginoon, subalit maging ang mga aso ay kumakain ng mga mumo na nalalaglag mula sa hapag ng kanilang mga Panginoon." Nang magkagayoy, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, "O babae, napakalaki ng iyong pananampalataya. Mangyayari sa iyo ang sinabi mo." At gumaling ang kanyang anak sa oras ding iyon. Ang pananampalataya ng isang hindi Hudyo. Kahit na siya ay hindi Hudyo, ang Kananeya ay tumanggap ng habag ni Jesus dahil sa kanyang pananampalataya. Bagamat sinabi ni Jesus na kanyang uunahin ng Israel, ang Kananeya ay nagpumilit na humingi sa kanya gaya ng aso ng mumo mula sa kanyang hapag. Nakita ni Jesus na ito ay napakalaking pananampalataya, kaya't ibinigay niya ang hiniling ng babae. Huwag hayaang maging hadlang ang ating kakulangan o tingin ng iba sa atin upang tayo ay lumapit kay Jesus. Magpakumbaba at manalig sa Kanya. Ang nagtitiwala sa Kanya ay hindi niya bibiguin. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang plano ng Diyos na magligtas ay para sa lahat. Ang habag ng Diyos ay hindi limitado sa isang lahi o grupo. Ang Diyos ay naghahanap ng mga pusong may pananampalataya, nag-iingat ng kanyang tipan, at handang tumawag sa kanyang pangalan, Hudyo man o dayuhan. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.